Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Jake Montego is a man with dignity and pride by all means. He gets every woman he wants and doesn't need to please them because they surrender themselves willingly. He is rich and powerful and no one dares to mess up with him. One night, he met a stranger woman and it seems that she was very desperate. Jake knew the moment he laid his eyes on her that he wants her so bad. "Take me wherever you want, sir. I am yours tonight," she said, that made his body temperature go rising. But what if he found out that the woman he desired is already married? Magandang araw sa lahat ng masugid na tabakinig na mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak magbibigay aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng ating video. Paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Beep! Beep! Malakas na busina ng sasakyan ni Jake Montego that morning and they were stuck in a traffic jam papunta sa field where their company's new housing development project. He was the CEO of Montego Builders, a family-owned company. Minana ang posisyong yon sa ama niya na siyang nagtatayo ng kumpanya. It was a real estate business at sa kanila din mismo nanggaling ang supply for the materials needed in building a house or a huge building. His father retired a year ago because of stroke at sa ngayon, nasa mansyon na ito at inaalagaan ng kinuha nilang private nurse at caregivers. He cannot barely move dahil half of his body is paralyzed. Nang malakas pa ang daddy niya, mistulat tong hari. Sinusunod lahat ng mga tauhan including him. His father had built him. He taught him to be a strong and become a ruthless man when it comes to building business. Kaya't lahat ng deal at transaction niya sa mga client, sinisigurong maiko-close na and he never takes rejection. He's a very clever man according to his employee at ilag ang mga to sa kanya because when it comes to work, he's very strict and professional. Ang katwiran niya, pinasasahod niya ang mga ito ng tama, kaya kailangan tumbasan ng mga to ng maayos sa trabaho. "Call John, tell him to bring the helicopter in the rooftop of that building." Turo niya na nasa tapat nilang building. Ayaw niya na delay sa mga appointments niya, kaya as much as possible, dapat on time siya. He was very strict when it comes to business appointments that he doesn't want to waste a single second of it. "Okay, Bess, I will call him," sagot ng butler/driver niya na si Carlos. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa building kung nasa naghihintay ang kanyang private jet. That is the advantage of being wealthy because madali niyang nararating ang lugar na gusto niyang punahan any moment he wants. He inaugurated the operation of their new building project in Bulacan. It was a high-rise condominium building with 40 floors and each suite designed like the one in the US and all has an automatic furniture that suits for their target clients dahil isa to sa pinakamahal na condominium unit among outside the metro kaya very high ang expectation niya na mabebenta lahat ng unit in a short span of time. Ganon siya magtrabaho. He wanted to see the result in an instant. Kaya lahat ng empleyado, especially sa marketing department, pagpusan ng pagtatrabaho para mabenta ang mga units. "I want all of you to work double time para mabilis mabenta ang mga units. So do everything you can to make it happen. Do you understand?" Saad niya sa mga empleyado niya. Nasa office na siya noon at nagpatawag ng meeting para sabihan ng mga to about sa trabaho and other concerns. "Yes, sir," chorus na sagot ng mga ito. After ng meeting niya sa mga empleyado, dumiretso siya sa kanyang private office para pasadahan ng basa ang mga paperworks niya. Madami rong files na nakabunton sa mesa niya at dahil meron pa siyang susunod na appointment, he immediately started reading all those files and when he's done, agad siyang lumabas para puntahan ang next meeting niya sa isang investor. That's his daily routine. Meetings everywhere, visits sa mga ongoing construction sites and meetings sa mga investors. It was tiring but he had to do it dahil yon ang turo ng daddy niya. His dad always reminds him to stay focused at huwag maging kampante dahil anytime mawala siya sa focus, nag-aabang ang mga taong gusto siyang bumagsak. His dad was always been busy to his businesses and never had time for his family.
Nung bata pa siya, he promised himself that he will never be like him, but he will put his family first before work. But things had changed when his mom passed away when he is barely 15 years old. His mom died na hindi man lang naranasang maging maligaya sa buhay nito sa piling ng daddy niya. He hated his father from then on dahil parang wala lang dito na nawala ang mommy niya at mas lalo nitong inatupag ang magpayaman. Ginawa siya nitong maging katulad nito na always focus sa trabaho, but when he started to see the world on its cruelest, natuto siyang makipaglaro dito. He allowed him to be controlling his life, but he made sure na siya pa rin ang may hawak ng buhay niya by doing whatever he wants. And of course, he needs to play. Kaya naman, sa dami ng babaeng umaaligid sa kanya, bihira siyang mabakante when it comes to women. Katulad ngayon, after a long day of work, he indulged himself to play with his kitten that now is pleasuring him. He was lying naked in one of his hotel suite with Barbara, his new flavor of the month. She is a model and was a very good partner in bed. "Honey, do you want more?" she asked him habang nakaluhod sa harapan niya while sucking his manhood. He looked at her with so much lust in his eyes. "Yeah, do it again, baby," he told her at sinubsob ang mukha nito sa pagkalalaki niya. It was pleasurable but he didn't feel happiness from it. Kahit gaano pa kaganda o kagaling ang babae, kung wala naman siyang nararamdamang saya kasama ang mga ito, it's still useless. Sometimes he's wondering na hindi ba siya capable to love a woman or naging manhid na ba siya sa pagkawala ng mommy niya? It seems that he became cold as ice since mawala ang mommy niya. Pakiramdam niya walang nagmamahal sa kanya bukod sa ina. That's the reason why he hated his own father up until now. "What? You're breaking up with me?" sigaw ni Barbara. Tapos na silang magniig at nagbibihis na siya ready to leave. "I'm sorry, Barbara, but I haven't time for you anymore. You see, I'm a very busy man. It's better this way. Don't worry, as I promised you before, I will help you in your modeling career." He told him na parang wala lang sa kanya kung masasaktan to. "You're really a very heartless man, Jake. How could you do this to me? Minahal kita," she hissed habang di na mapigilang umiyak. But he couldn't feel any pity for her. "I'm sorry. You deserve a good man that wasn't me," he told her and leave. Ganon siya makipaghiwalay sa mga babae. For them, he was heartless, but for him, he doesn't give a damn. Women for him is just for his sexual pleasure and nothing more. Let's meet the leading lady, Jasmine. "Good morning, Miss Jasmine," bati sa kanya na isang pasyente nila. Kasalukuyan siyang nag-rounds para tingnan ang BP at suwero na naka-inject sa mga pasyente kung saan isa siyang nurse. She was assigned in pediatric wards at mga batang pasyente nila. She put a smile in her face and faced the little girl who greeted her that morning. Yon ang isang stress reliever nila sa kanilang nakakapagod na trabaho. Ang mga ngiting masisigla ng mga batang pwede nang ma-discharge, and that means magaling na ang mga ito. "Hello, Nika. Good morning, baby. How are you?" she asked the little girl. "I'm okay na, nurse. Kathy, can I go home today?" Masiglang tanong pa nito sa kanya. She's one of her favorite patient among sa mga nandong pasyente dahil hindi ito iyakin at game sa pagpapa-inject. Ang sabi pa nga nito, gusto raw nitong maging tulad niya someday at laging itong may bagong kwento tuwing pupuntahan niya. She is Jasmine Mendez, also known as Kathy, among those who knows her at sa manalapit sa kanya. She's 20 years old at isang private nurse sa isang private hospital sa kanilang lugar. She's the eldest among her two siblings na parehong lalaki. Her father used to be a politician. Isa itong bukal sa lalawigan nila noon, but things changed magmula nang malulong ito sa sugal. Her mom was a principal sa isang public school dati, pero nag-retire na ito 2 years ago dahil na-diagnose tong may diabetes at nagkaroon pa ng ibang complications. Mula noon, naging breadwinner na siya since yung isa niyang kapatid nag-aaral pa at kasalukuyang kumukuha ng kursong pagdodoktor at medyo magastos pa man din kaya kahit may pensyon ng mommy niya, napupunta lang yun sa gamot at maintenance nito. Naging malaking problema pa niya ang mga taong pinagkakautangan ng daddy niya dahil kabi-kabila ang mga naniningil dito at minsan di niya na maiwasang magalit sa ama dahil sa ginawa nito sa buhay nila. Yung kapatid naman niyang sumunod sa kanya nagsiman at ito ang katulong niya sa pagpapaaral sa bunso nilang kapatid. Bumalik sa kasalukuyan ng isip niya, hinaplos ang buhok ng bata. "I asked Doc Cha if she will allow you to go home today, sweetie, okay?" She told her at pinisilto sa pisngi. She saw her nod and so she proceeded para puntahan naman ang iba pang mga pasyente.
Pagkatapos ng duty niya that day, meron pa siyang part-time job, ang pagiging caregiver sa mga paralisadong pasyente sa isang private facility kung saan doon dinadala ang mga pasyenteng afford magbayad ng medical staff para alagaan ang mga ito. Bukod sa pagiging nurse, nag-aral din siya ng caregiving at physical therapy dahil pangarap nga niya noon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero nang magkasakit ang mommy niya, kinalimutan na lang muna niya iyon para kahit papano maalagaan niya din ito. 4 to 5 hours ang duty niya doon at meron siyang 2 pasyente. Ang ginagawa niya, basic therapy, kasama na rin ang pagpapalit ng mga diapers at paggamot ng bed sores ng mga pasyente. Pero may katulong siya sa pagbubuhat na tao sa facility yon, kaya hindi naman siya masyadong nahihirapan. Mahirap kumita ng pera, lalo na nasanay siya dati na kahit papano marangya ang buhay nila. Pero nagbago yon dahil sa maling diskarte ng ama. After her work that day, pagod na naman siya. And when she entered their house, nadatnan niya ang daddy niya sa sala na may kaharap na lalaki. Ito yung lalaking kasama noon ng ama niya at ipinakilala sa kanya. That guy was about 34 years old at isa di umano tong negosyante at malamang may utang dito ang daddy niya. Ngiti-ngiti ang lalaki pagkakita sa kanya. Napakunot noo siyang bumaling sa ama. Iha, halika! Nandito si Sebastian at gusto ka daw makilala? Saad nito at iminuestrang lumapit siya sa mga ito. Pagod ho ako, Dad. Gusto ko na pong magpahinga. She said coldly at bahagya lang sinulyapan ng lalaki. Jasmine here. I brought something for you. Saad ng lalaki at tumayo para iabot ang dala nitong bulaklak at chocolates. Tinapunan lang niya ito ng tingin pero hindi tinanggap. She doesn't like him. Mukha itong goon sa pelikula at mukhang walang magandang gagawin. Jasmine, hindi kita pinalaking bastos. Bulyaw ng daddy niya nang bigla siyang tumalikod sa lalaki. She was really tired at ayaw niya nang makipagtalo sa ama kaya humarap ulit siya sa lalaki at pahablot na kinuha ang ibinibigay nito. Salamat. Tipid niyang turan at bumaling sa ama. Gusto ko na hong matulog, Dad. Sana ho intindihin niyong maghapon ako nagtrabaho. Masama ang loob na tugon niya sa ama. Well, kaya siya pumunta dito dahil pag-uusapan ninyo ang nalalapit ninyong kasal. Biglang tugon ng daddy niya na siyang nagpatigil sa kanya at dagling umakyat lahat ng dugo niya sa ulo. Anong kasal ang pinagsasasabi niyo, Dad? Gulat at di makapaniwalang bulalas niya sa ama at pinaglipat-lipat ang tingin dito at sa lalaking nakatayo at mistulang tuwang-tuwa sa nangyayari. Jasmine, magiging mabuting asawa ko para sa'yo. Di mo na kailangan magpagod lagi sa trabaho dahil I can provide you a good life, he said matter-of-factly at nakatitig pa sa kanya. Nagtayuan lahat ng balahibo sa katawan ni Jasmine sa tinura ng lalaki. What the nerve is he talking? Ano siya, baliw? Na basta-basta magpapakasal sa lalaking hindi niya kilala? No way! Sigaw ng utak niya. Hindi po ako magpapakasal sa lalaking yan, Dad. Over my dead body. She said almost screaming. Wala ka ng ibang choice, Jasmine, dahil nabili na kita sa daddy mo. Sabat ng lalaking malademonyo na sa paningin niya at nakangisi pa ito. I am not an object para bilhin mo. At kayo, Dad, anong sinasabi ninyang nabili niya na ako? Anong ibig sabihin nito? Nagugulumihan ang tanong niya sa ama at biglang bumangon ang galit niya para dito. Hindi siya makapaniwalang ibinenta siya ng sariling ama sa lalaking hayop na nasa harap niya ngayon. Tamang narinig mo, anak. May utang kasi ako sa kanya at masyadong malaking halaga yon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad, iha. At ginigipit niya ako na kung di ko raw siya mababayaran, ipapakulong niya ako. Gusto mo ba akong makitang nakakulong, anak? Naluluhang tagon ng daddy niya. Napadaostos siya sa nalaman. Paano nangyaring nagkautang na naman ito? Halos ubusin na nito lahat ng naipondar nila para makabayad to sa pinagkakautangan nito. Pero hindi din pala ubos ang taong pinagkakautangan ng ama niyang magaling. Napahagulhol siya sa nalaman at di niya na alam ano pa ang mararamdaman sa problemang ibinigay ng ama sa pamilya nila. At ngayon nga siya na ang ibibenta nito. How could her father do this to her? She asked herself. Dad, bakit pati ako? Humahagulhol niyang tanong dito. She felt so helpless. Patawarin mo ko, anak. Naging mahina ako nung panahong narulong ako sa sugal. Nakayokong tugon ito. Mukhang kailangan niyo ng panahon para mag-usap. Aalis muna ako pero babalik ako at siguraduhin mong maayos na kayo nakapag-usap nito maganda mong anak. Tugon ni Sebastian sa daddy niya at bago to umalis, tiningnan muna siya na makahulugan. Galit ang nararamdaman niya para sa lalaki that moment at gusto niya itong sampalin.
Marahas siyang bumaling sa daddy niya. Ang sama-sama mo, Dad. Bakit kailangan isama mo ko sa problemang pinasok mo? She asked her father furiously. Galit na galit siya sa ama sa panahong yon. Jasmine anak, ikaw na lang ang pag-asa ko kaya sana tulungan mo ako anak. Pag nagpakasal ka kay Sebastian, magiging maganda din ang buhay mo dahil mayaman siya. Her dad said habang nakatingin sa kanya at nagmamakaawang mukha. Ano? Narinig niyo ba yung sinasabi niyo, Dad? Maaatim niyong makita akong magdusa habang buhay sa piling ng lalaking hindi ko mahal? She asked her father while still crying. Anak, matututunan mo rin siyang mahalin. She asked her father. Bigyan mo lang ng panahon ang sarili mo, please. Saad pa nito? Imposible yan, Dad. Hindi ba ako magpapakasal sa lalaking yon kahit anong mangyari? She said at tumayo at saka diretsong pumasok sa kwarto niya and locked her door at doon nag-iiyak because of what her father did to her. Paanong nasisikmura nitong ibenta ang sarili nitong anak? Ganun na ba to ka-heartless na ama? Tanong niya sa isip. Di siya makatulog that night dahil sa matinding sama ng loob sa daddy niya and she promised herself not to delay or obey her father kahit ano pang sabihin nito, hindi siya magpapakasal sa lalaking yon. But things seems not to went on her favors dahil isang matinding pagsubok ang nag-aabang para kay Jasmine na siya magtutulak sa kanya para pikit makatang pakasalan ang lalaking kinamumuhian niya. Nasa duty siya noon at kasalukuyang nasa nurse station na makatanggap siya ng emergency call from home. Hello, Ate Tinay. Bungad niya sa kasambahay nilang siyang kasama sa bahay ng mommy niya. Hello, Cathy. Si mommy mo sinugod ko sa ospital kasi bigla na lang siyang nawalan ng malay. Garalgal na tugon nito sa kabilang linya. Biglang nanlambot ang tuhod niya sa narinig at nagmamadaling nagpaalam sa head nurse nila para mapuntahan agad ang mommy niya. Doc, what happened to my mom? Tanong kaagad niya sa attending physician. Well, Miss Mendez, kailangan ng mommy mo ng dialysis. Nagkaroon ng complication sa kidney niya at dahil hindi ito agad na agapan, lumala ito and the only thing we can do is to put her under dialysis. Saad ng doktor. She almost freaked out. Paano nagkaroon ng kidney failure ang mommy niya? Masyado tong maselan sa kinakain mula ma-diagnose to na may diabetes. Gulong-gulong isip niya ng mga sandaling iyon. Sana naman siya kukuha ng pera para sa dialysis ng ina. Oh God, pagod na siya kakaisip sa mga problema ng pamilya nila. What did she do to deserve all of this? She asked herself and cried. Dahil gipit at wala na siyang alam na matatakbuhan, kaya kahit labag sa loob niya pumayag na siya sa gusto ng ama. At napapansin niyang masyado nitong stress lately dahil sa problema nito at ayaw din niyang malaman pa ng ina ang kinakaharap ng daddy niyang problema. Kaya kahit masama ang loob, pumayag siyang pakasalan si Sebastian. Pagkalipas na isang buwan, ikakasal na si Jasmine kay Sebastian. Sigurado ka ba sa gagawin mo, anak? Hindi mo naman masyadong kilala ang lalaking pakakasalan mo. Malungkot na tanong ng mommy niya. She was in front of the mirror. Katatapos lang siyang ayusan ng beautician na kinuha ni Sebastian para sa kanilang kasal. Opo, Mi. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ho ako. Pag-aaralan ko po siyang mahalin. Naiiyak niyang sagot para pampalubag loob sa mommy niya. But deep inside her, para na siyang mamamatay dahil sa gagawin niya. She does not want to marry that man but she doesn't also have any choice. She wiped her tears and tried to calm herself dahil any moment from now, magiging asawa niya na si Sebastian Morales, ang lalaking pinagbentahan sa kanya ng ama. Marrying a man she doesn't love was the hardest thing she ever do. And sacrificing her own happiness for her family is even more harder but she doesn't have any choice. While walking in the aisle, Jasmine couldn't stop herself from shedding tears dahil alam niya habang buhay na siyang magdurusa sa piling ni Sebastian. That man offered her na ito ang sasagot sa lifetime dialysis ng mommy niya at pati ang mga maintenance medicine nito aakuin di umano nito at higit sa lahat pag nagpakasal siya dito, burado ng lahat ng utang ng daddy niya. It was hard for her to decide dahil sukang-suka siya sa ugali ng lalaki. Ewan niya pero unang kita pa lamang niya dito, mabigat na talaga ang dugo niya dito. May itsura din naman si Sebastian at mukhang kagalang-galang dahil maayos naman ang pananamit nito. Lagi itong naka-polo shirt at trousers. Negosyanteng-negosyante ang dating. Pero kahit anong pilit niya sa sarili, hindi talaga niya ito magustuhan. Malapit pa sa kinaroroonan ng groom si Jasmine and she could see Sebastian smiling blatantly at parang nanalo sa loto ang mukha nito. Gusto niya nang tumakbo palabas ng simbahan, takasan ng sitwasyon.
Ngayon, but upon seeing her mom, na naluluha din habang nakatingin sa kanya, naisip niya, kailangan niyang gawin ang bagay na yon para dito. Kahit pa ang maging kapalit, gagawin niya ang pansarili niyang kaligayahan. Halos wala sa sarili niya si Jasmine habang ginaganap ang kasal nila at para pa siyang manikang desusi na sumusunod lamang sa kung ano ang gusto ng daddy niya at ni Sebastian. Fix yourself, Jasmine. Nakakahiya sa mga bisitang nakikitang ganyan na itsura mo. I don't want them to think that I only force you to marry me. Mariing bulong nito sa kanya habang nasa reception sila sa isang malaking hotel. Tapos na ang kasal nila sa simbahan at dumiretso na sila sa reception, but it seems that halos magsinkin sa utak niya ang mga nangyayari. You know the truth why I married you, bastard? Galit at mahina niyang singhal dito. Kahit ano pang gawin o sabihin nito, hindi na magbabago pa ang nararamdaman niya para dito at yon ay purong galit sa dibdib dahil sa pinagpipilit nito sa pamilya niya. You can't do anything now, my loves. We're already married. Patuyang tugon pa nito at hinila siya sa kamay papunta sa mga bisita. Hanggang sa matapos ang kasal, nanatiling malamig ang pakikitungo niya kay Sebastian Morales. After ng reception, kaagad na niyang nag-impake ito ng damit na dadalhin daw niya sa kanilang honeymoon. Nabagman sa loob na sumama siya dito, wala na siyang nagawa pa dahil asawa niya na ito at maaari nitong gawin ang lahat ng bagay na nainisin nitong gawin sa kanya kahit pa ayaw niya. She was so scared habang sakay sila sa eroplanong magdadala sa kanila sa isang private beach resort sa Boracay Island dahil meron daw itong kaibigan na nagregalo ng hotel accommodation sa kanila sa naturang resort kaya doon na sila pupunta. Or 1 week. Kanina pa siya nito tinitingnan ng malagkit at alam na alam niya ang ibig sabihin ng mga ito. He wants her body, kaya naman biglang nagtayuan ang mga balahibo niya sa naiisip. Nandidiri tuloy siyang bigla. Hawak pa nga lang nito, nangingilag na siya. How much more pa kaya kung makikipag-sex siya dito? Hindi niya alam kung paano niya ito mapapakiusapan o matatakasan dahil mas pipiliin pa nito na ibigay sa kung sinong lalaki ang pagkababae niya kaysa sa demonyong lalaking pinakasalan niya ngayon. She knew that it was the start of her lifetime suffering. At last, Jasmine, sa akin ka na ngayon at sisiguraduhin ko magiging masaya ang honeymoon natin. Paliligayahin kita, my dear wife. Saan nitong ngisi-ngisi at halos maglaway na. Nanindig ang balahibo niya sa sinabi nito at bahagya siyang lumayo dito. Pagkarating nila sa hotel room ay agad na siya nitong dinaluhong ng yakap at halatang kanina pa sabik na sabik. She tried to struggle by not letting them kiss her. Nanlaban siya pero dahil na mas malakas ito sa kanya ay nagawa nitong hagka ng mga labi niya. Kinakabahan siya dahil sa gusto nitong gawin. Hindi pa siya handa sa bagay na iyon. Bakit kailangan siya nitong pilitin? Sigaw ng utak niya. Teka lang, Sebastian. Ano ba, nasasaktan ako? Pagmamakaawa niya dito at pilit pa rin kumakawala at nilalabanan ito. Shut up, Jasmine. Sa ayaw at sa gusto mo sa akin ka ngayon, he uttered at mabangis ang mukha, hinila ang mga damit niya. Napunit yon kaya't napasigaw siya. She was so scared that time and she doesn't even know what to do. Naiyak na lang siya dahil mistulang wala naman na siyang magagawa. Please, wag. Maawa ka naman. She pleaded but it seems that he haven't heard anything. Mistulang hayok na hayok to sa laman at ang bawat kilos ito ay nanggigigil. Nang maya-maya biglang tumunog ang cellphone nito pero hindi ito natinag ng una, sabalit hindi rin tumigil ang cellphone nito sa pag-ring kaya padabog na sinagot na Sebastian ang kung sino mang tumatawag. Nakahinga ng malawang si Jasmine and silently thank whoever called him. Galit at pabalang na pinakawalan siya nito and gave her a nasty gaze. Lumayo to sa kanya at nakipag-usap sa telepono nito while she was left there still shaking and sobbing. Inayos niyang sarili at naganap na ipapalit niya sa pinunit nitong damit. You're lucky tonight, Jasmine, but we're not done yet. Fix yourself and sleep now. I am not sleeping here for tonight dahil kailangan kong imita pang isang kaibigan. Pero bukas wala kang kawala sa akin, he said smirking at agad na lumabas ng hotel room.
Nabunutan siya ng tinik at agad na tumayo para tumungo sa banyo to take a shower. After niyang maligo, agad na siyang nagbihis. She decided to go out to ease what she's feeling right now. Kailangan niya i-divert ang nararamdaman niyang lungkot at takot dahil sa pagpapakasal niya kay Sebastian. Jasmine decided to wear a dress. Binineyo ni Sebastian para maisuot niya daw kapag magkasama sila. That monster wanted her to look seductive and sexy, yun ang sabi nito. Habang binibigay sa kanya ang mga damit na pinamili mismo nito. She put slight makeup and wore strappy sandals and went out. Marami ang turista sa naturang lugar, na beach resort, and it seems that the place was too cozy and most of the guests were prominent people. Nagpalingali nga siya habang naglalakad sa isang bar na pinuntahan niya. Malapit lang yon sa hotel kung saan sila nag-check-in at doon siya dinala ng mga paa niya dahil mistulang lutang pa rin ang isip niya hanggang ngayon dahil nga maraming takot at pangamba na maaaring gawin sa kanya si Sebastian anytime he wanted. At kahit pa sabing asawa niya na ito and he has all the right things to do it, hindi pa rin niya yung kayang sikmurain. She ordered a wine sa naroroong waiter and drank it straight and ordered another hanggang sa nakalima na siyang shot until she felt the alcohol effect inside her body. At nagmistulan ng umiikot ang mundo niya, but he still tried to stay finesse and calm. Habang umiinom, she couldn't avoid thinking about her life. How it would become sa piling ni Sebastian, and she already knew that it would be hell. Samantala, Jake Montego is currently in Boracay to unwind and relax. Yesterday after his work, agad na siyang lumipad papunta sa isa nilang private beach resort to have some time alone. That place was his favorite spot, especially when he wanted to be alone and he wants to rest his mind from stress sa negosyong hawak niya. He was sitting at the bar counter, watching all the people there that were dancing and drinking at bahagyang gumagalaw pa ang ulo niya dahil sinasabayan niya ang beat ng disco music that's currently playing. Habang nililibot nga ang mga mata sa paligid ay biglang napadakong atensyon niya sa isang babae na naka-red dress at nakaupo nang mag-isa sa isang mesa sa gilid ng bar. He couldn't recognize her dahil madilim sa kinaroroonan nito, but he could see that the woman was having a bad time dahil diretsyo nitong nilalagok ang isiniserve ng waiter na wine para dito. Habang pinagmamasdan niya ito ay uminom din siya ng brandy. Nang biglang tumayo ang babae, he could see from where he was sitting that the woman can barely walk straight. Maybe because she drank too much already. Tumayo si Jake at takmang lalapitan ng babae at habang lumalapit siya sa kinaroroonan nito, unti-unti niyang naaninag ang itsura nito and then suddenly, bahagya, parang tumigil ang mundo niya nang bigla tong humarap at tumingin sa gawin niya. The woman was fucking gorgeous and she has that eyes of expressive one. She also had pouty lips na parang ang sarap halikan. She possesses a curvy body too at all were proportioned from her boobs down there. Naisip niya habang pinagmamasda na matiim ang babaeng estranghera mula ulo hanggang paa. And the moment Jake laid eyes on that woman, he told himself that he wants her so bad. Catherine already looks wasted dahil mukhang umepekto na ang nainom niyang alak. She tried to stand up para sana magtungo sa washroom but she lost her balance kaya muntik na siyang matumba. She couldn't even walk straight now dahil sa nararamdamang hilo but she still tried to look okay. Nang nakakailang hakbang na siya, bigla siyang natigilan pagkakita sa isang napakakisig na lalaki na nasa harap niya ng mga sandaling iyon, and that man was looking at her so intently from head to foot. He has a deep set of eyes, yung tipong tagos sa kaluluwa ang titig nito, a very pointed nose and a super perfect body. Like one hell of the very masculine type of a man. Sa tingin niya, alaga to sa workout. He's also tall and looks lavishly handsome. She felt her heart was trembling when she saw that kind of gaze he gave her. Bigla silang na-freeze nang magtama ang paningin nila at mistulang nalok nila ang mga dila that no one dares to utter a word until she gained her composure and tried to ignore his presence. Dahil kanina pa niya gustong umihi, lalagpasan na sana niyang estrangherong lalaki nang sa paghakbang niya, di niya nakontrol ang sarili because of dizziness. Nagwiggle siya ng bahagya, mabuti na lang na agapan siya nito at nahawakan sa bewang. Easy, sweetheart. Do you need some assist, miss?
Biglang bulong nito sa tenga niya. She instantly looked at him with a questioning gaze and frowned. No, I'm okay, mister, she said, almost stammering. She could feel his hard body against her and she felt uncomfortable with his touch, but she also felt warm inside sa pagdidikit ng katawan nila. Why is that? She asked herself. Siguro dahil na rin sa nainom niyang alak. Paangumbinsi niya sa sarili. Bahagya niya tong tinulak at akma ulit maglalakad, pero talagang hilong-hilo na siya. Kaya naman kahit nakakahiya, hinayaan na lang niyang samahan siya nito sa banyo. Thank you, she said nang makarating sila sa tapat ng pinto ng washroom. Do you wanna come inside? Nakangising tanong pa nito kapag daka. Napataas tuloy ang kilay niya at inirapan to. What? Are you crazy? Diyan ka lang. She answered at nagdadabog na tinalikuran niya to papasok sa banyo, but she could hear him laugh, and when she's done fixing herself, lumabas na siya sa washroom, but to her surprise, nandoon pa rin ang lalaki sa labas at nakapamulsa ito habang nakatingin ng matiim sa kanya. Bahagya pa rin siyang nahihilaw, but she could control herself now. Are you done, Miss Beautiful? Agad na tanong nito upon seeing her came out. She raised her eyebrows at tinaliman ito ng mata. Why are you still there? She asked instead at takma niya na itong lalagpasan nang pigilin siya nito sa braso. Not too quick, my lady, he whispered. Napasinghap si Catherine sa pagpigil ng lalaki sa kamay niya. Why don't you join me for another round of drinks? Besides, we're both alone, he added habang nakatingin to ng mataman sa kanya, and she could see his facial expression pleaded. Natigilan si Catherine nang ilapit pa ng lalaki ang mukha nito sa mukha niya. Bigla naalala niya si Sebastian at ang pananabik nitong maangkin siya. Bigla siyang kinilabutan, and upon thinking about her situation right now at dahil na rin sa epekto ng nainom niyang wine, bigla may namuong balak sa utak ni Catherine, kaya bigla niyang sinilubong ang mga mata ng lalaking nasa harap niya ngayon. Catherine gave her sweetest smile to him. Sure, let's have some drinks, she told him, still smiling. She saw him smile too at giniyas siya nito papunta sa itaas ng bar. He opened one of the VIP lounge upstairs and they entered there together. Nag-order to ng drinks and some foods for them and they started drinking. What's your name? Bigla nitong tanong pagtungka nito sa beer na hawak. You don't need to know, mister. Besides, we won't be seeing each other again eventually, she said at sinulubong ang paningin sa paligid. Really? But I want to know your name, babe, he uttered at inilapit ang mukha sa kanya. The man looks intimidating but she finds him oozing with sex appeal. He was damn hot and she couldn't help herself from trembling sa munting paglalapit ng mukha nila. What do you want from me? Bigla ay naibalalas niya. Napapalunok siya dahil sa klase ng titig nito. The man smirked and transferred seat beside her. You know it, I want you, sweetie. Bulong nito na siyang nagpatindig sa balahibo niya. Nanlaki ang mga mata niya sa tinura nito at bahagya siyang nailang bigla dito. Hell, you what? She asked him at parang bigla. Napaso sa tinura nito pero saglit lamang yon. Biglang naisip ni Catherine na why not play fire with a stranger? Besides yun naman ang plano niya, diba? To give away herself to a stranger because she hated Sebastian so much that she'd rather sleep with someone else than be with him. She drank the wine straight at gumuhit yon sa lalamunan niya dahil sa sobrang tapang nito. Ang sumunod niyang ginawa was out of her control. She met his eyes at seryosong tinitigan to. Take me wherever you want, sir. I'm all yours tonight, she said that make his body temperature go rising. Jake looked at the woman intently at inaaraw kung seryoso to sa sinasabi and he could see her eyes were sparkling. He supposed that the woman is already drunk. Sa klase pa lang ng pananalita nito, but he could also see the sadness in her eyes. You are drunk, miss. Ihahatid kita sa hotel room mo, he told her instead. Ayaw mo ba ako makasama? Don't you want my body? She said, looking so desperate already. You don't know what you're saying, babe, he said at nilagok ang natitirang beer because he already felt uncomfortable with what the woman is saying. I think you're drunk, kaya may nasasabi. Are you with someone here? Tanong niya sa babae at nagpalingalinga dahil baka may kasama tong pumunta doon. No, I'm all alone. Can we go out now? She asked him. Where is your room? I will take you there, he asked her at bahagyang lumayo dito dahil baka hindi niya makontrol ang sarili at patusin niyang sinasabi nito. I don't want to sleep there tonight. Please just take me with you,
She insisted, looking so desperate. Are you sure? He asked her. I just want to be with someone who doesn't know me. Turan niya at uminom ulit ng alak dahil nakaramdam siya ng pamamanhid sa dami ng nainom niya. Jake felt pity for her kaya naman he decided to bring her along with him. Dinala niya ito sa hotel room niya and he could see her bursting into tears. Are you okay, miss? Jake asked her habang dahan-dahan tong nilalapag sa kama. Binuhat niya na ito dahil parang di na nito kayang maglakad ng maayos sa dami ng nainom. Do I look okay? Hilam sa luhang balik tanong ni Catherine sa lalaking estranghero. Nahihilo na siya pero matino pang isip niya at dahil sa nararamdamang lungkot, hindi na niya napigilang umiyak sa harap nito. Napakunot noo si Jake sa tinuran ng babae. Bakit kaya ito nagkakaganon? He asked himself. Do you want to take a shower? Para mahimasmasan ka, he told her. But he couldn't take his eyes off her. Bahagya kasing nalilis ang suot nitong damit at naaninag niya ang mapuputing hita nito. She looked so damn sexy with her dress at kanina pa nagiinit ang katawan niya with desire because of this woman. Biglang napabangon sa pagkakahiga si Catherine, tumitig ng diretsyo sa lalaki. She could see him staring at her with so much desire and she knew from then on that he wanted her. Wala nang natitirang inhibitions sa katawan si Catherine dahil sa pagiging desperada. Is it now or never? She told herself at kahit nahihilo pa siya, she stand up at tumapat ang mukha niya sa lalaking nakatayo sa harapan niya at nakatitig ng malagkit sa katawan niya kanina pa. Can you accompany me in the shower room, sir? She asked him seductively, habang nagniningning ang mga mata. Naparunok naman si Jake sa tinuran ng babae. And the next thing he did is to grab her waist and pull her closer. Don't seduce me, sweetie. I might give in easily. He whispered at inilapit pa ang mukha dito. Sinalubong niya ang titig nito and smirked at him. Hindi na napigilan pa ni Jake ang sarili. Sinakop agad ng mga labi niya ang labing ng babaeng estranghera. He gave her a very wild and passionate kiss. Catherine was a little bit shocked at first dahil nabigla siya sa ginawa nito. Pero isiniksik niya sa utak na she had to do it to forget about Sebastian just this one night. Kailangan mawala sa isip niya ang kinakaharap na problema. She put her hands in his neck and pulled him closer para mas lalo pa na magpalapit ang mga labi nila. Hindi siya yung babaeng maharot. Dahil kahit nagkaroon siya ng past relationship at naranasan naman niyang maging ganon ka-intimate sa naging boyfriend niya, but she never goes wild with him and she always put limitations kung hanggang saan sila pupwede. Torrid kiss, yes, she did that before, but this man was just too hot and a good kisser as well. When Jake felt her responding, bigla niya itong binuhat at dinala sa shower room. We need to freshen up first, babe, before we do it. He told her, smirking, at nakita niya na mumungay ang mga mata nito, tanda ng pagkalango nito sa alak. Catherine smiled sweetly. And the next thing she did is to take her red dress in front of him. Tumitig siya sa mga mata nito, trying to seduce him. Shall we? She told him at nanunukso na pumasok na sa loob ng banyo. She only wore her undies at nagkataon na yung binili pa ni Sebastian na thong at lace bra ang suot niya. She could see him staring at her with so much loss in his eyes. She opened the shower at tumapat doon, while still looking at him seductively. Lumapit si Jake sa babae and took off all his clothes. Wala siyang itinira. He joined her in his full nakedness. Nagulat pa si Catherine sa pagkakita ng kabuuan ng lalaki. He was walking towards her, fully naked, and oh, she could see his hard on. Biglang nag-init ang pakiramdam niya sa nasilayan at bigla nakaramdam siya ng pagkailang. She closed her eyes. Open your eyes, baby. I want you to see everything. He whispered. He could feel his breath against her. Dikit na dikit to sa kanya at nararamdaman niya na hinapit siya nito. She bit her lips dahil she already felt him hard. She opened her eyes and looked straight into his eyes. Just do what you want to do. She told him and pulled him closer and she kissed him. Ewan ba niya kung bakit ganon ang nararamdaman niya? Ibang-iba ang nararamdaman niya para kay Sebastian. Jake drew her closer at hinapit siya sa bewang at siniil ng halik sa mga labi. Di na siya nakapagpigil sa nararamdamang sensasyon at paghahangad para sa babae.
He licked her lips and kissed her intently and passionately. He could feel her responding kaya't lalo siyang ginanahang halikan ito. Naglalakbay ang mga kamay ng lalaki all over her body until he took off the hook of her bra. Bahagyan itong dinama ang dibdib niya, dahilan kung bakit siya napaungol sa sensasyong nararamdaman. "I want you now, baby," he whispered in her ears. "I am all yours tonight, Mr. Stranger," she replied and pulled him close. Jake carried her at pinatong sa zinc at doon, he kissed her passionately habang naglalakbay naman sa buong katawan nito ang maiinit niyang kamay. Napapaigtad si Catherine sa nararamdamang sensasyon dahil sa ginagawa ni Jake. He murmured habang hawak na ng babae ang pagkalalaki niya. She was so hot and he couldn't get enough of her. He kissed her down hanggang umabot ang labi nito down to her breast and licked it. Pinagsawa ang dila doon at nilaro using his tongue. Napatigaw si Catherine sa sensasyon na ginagawa ng lalaki sa kanya. Napasabunot patuloy siya sa buhok nito because of the tingling sensation she is feeling. "Please," she begged, at para na siyang sasabog sa matindi niyang sensasyon. The man was good in satisfying a woman. She could feel sa bawat dampi ng mga labi nito, sa bawat haplos sa katawan niya. His tongue explored every part of her body at napapaigdad siya dahil sa kiliti na nararamdaman niya. Hanggang sa umabot na ito sa kanyang pagkababae at bago nito yun sakupin, tumingin muna to sa kanya sa nanunuksong mga mata. "Do you like it, sweetie?" He murmured at yumukod sa pagitan ng hita niya at iginapang ang dila sa palibot ng kanyang pagkababae. Napapaliyad si Catherine sa bawat dantay ng dila nito into her skin at para pa siya nitong mas sinasabik sa ginagawa nito. It was all new to her and why is that she liked it? She asked herself. Jake is beginning to suck the woman's private part and it tastes natural and sweet. Hindi siya yung tipo ng lalaking ipe-pleasure ang babae every time na aangkinin niya ang mga ito. He is more of the receiver than the giver, ika nga. Siya ang pina-pleasure ng mga ito madalas but now it's totally different. He wanted her to feel the pleasure and the sensation that she deserved at habang ginagawa niya ang bagay na yon, parang nakaramdam din siya ng iba yung ligaya that he was certain of. Pigil na pigil naman ni Catherine ang sariling wag umungol dahil sa kakaibang sarap sa pakiramdam na ginagawa ng estrangherong lalaki at para na siyang mababaliw dahil dito. Sumisiksik sa kaibuturan ng isip niya na maling-mali ang ginagawa niya pero mas nangingibabaw ang paghahangad niya para sa lalaki and she doesn't know why she felt that way. May kung anong karisma to na mahirap i-resist at dahil langupas sa alak ay sinantabi muna niya ang naiisip at nakipaglaro ng apoy sa lalaki. Jake is pleasuring the woman and he could feel that she almost reached the edge of satisfaction dahil bagyatong napapaungol and he knew that she liked what he is doing. Nang maramdaman niya na handa na ito, naganda na siya para pasukin ang pagkalalaki niya na kanina pa sabik na sabik sa babae. He positioned himself on top of her and slowly entered her but he stops when he realized one thing. Lalo na nang makita niya ang gumuhit na kirot sa mukha nito when he tried to enter there. It was her first. Sa ilang taong iningatan niya ang pagkababae, isang estranghero lamang pala ang makakakuha. Alam niya mali dahil kinasal na siya but she wanted to do it. Alam niyang masama ang gagawin niya pero ito lang naiisip niya dahil ayaw niyang ibigay ang pagkabirhen sa lalaking sukdulan niyang kinamumuhian at sa lalaking hindi niya mahal. Pumatak ang luha sa mga mata ni Catherine dahil sa nararamdaman niyang pain. But she decided to finish what she started kaya hinapit niya palakit ang lalaki para ituloy nito ang nasimulan. "Are you sure you want this, sweetie?" He asked her sa nag-aaralang mukha. "Yes, just do it, mister." She answered and initiated a kiss para ituloy na nito ang ginagawa. Dahan-dahang gumalaw si Jake sa ibabaw ng babae and is being extra careful not to hurt her. Halos bumaon naman ang mga kuko ni Catherine sa braso na estrangherong lalaki dahil sa pagdiin niya dito because of the pain she felt when he tried to enter her. "Tell me to stop, babe, if you're hurting," he whispered gently. Halata ang concern sa tinig nito. "Go on, please," she replied, begging. Ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon ay ang pansamantalang makatakas sa anino ni Sebastian. Catherine kissed him again at ninanamnam ang mga labi nito, trying to tease him para magpatuloy sa paggalaw.
She even moved into the rhythm at sinabayan to sa paggalaw. At dahil kanina pa sabik na sabik si Jake, he kept thrusting harder and faster. He even caressed her breast while thrusting so hard, and when he heard her cry for pleasure ay bahagya niyang iniba ang posisyon nila. Now she was on top of him. Since he was a good teacher and she was a great student, madali nitong nakuha how to dance in the rhythm of making love. Jake drew her waist closer at bahagyang diniin yon hanggang sa maramdaman niyang sasabog na ang kanina pa niya pinipigil, and there they moaned together when they suddenly reached the edge of pleasure. The man lied next to her at narinig niya ang malakas itong paghinga, tanda ng pagod. Catherine was just staring blankly at the ceiling at para siyang natauhan sa ginawa niya. And there she felt that guilt feeling of cheating her husband, but at the back of her mind she liked what happened, and this man beside her just competed as a woman. "I know you have regrets," he said at bumaling na sa kanya. "I don't have. I know what I did and I take responsibility to my own action," she told him with a sad voice. "Do you have a boyfriend?" Tanong nito ulit at tumarap sa kanya. "You don't need to know anything about me, sir. After this, we won't be seeing each other again, kaya huwag ka nang magtanong ng kahit ano about me because I'm not gonna tell you anything." Saad niya at sinalubong ang tingin nito. "You are very mysterious and I like it. So what do you want in return? Tell me anything you wanted. I can give you anything, sweetie." Tugon pa nito. Tumawa ng pagak si Catherine sa sinabi ng lalaki. He's asking her what does she want, ano nga bang gusto niya. Matagal niya nang kinalimutan ng mga bagay na gusto niya dahil mas inuuna niya ang kapakanan ng pamilya niya kaysa pan sarili niyang kaligayahan. "I want to forget everything that's happening to me right now. Can we do it again? Can you take all my pain away just for tonight?" Wala sa loob, naturan niya sa lalaking estranghero kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata niya. Jake looked at her and he could feel her pain. Bigla niya itong hinapit at sinakop ulit ang mga labi nito, giving her what she wanted and needed. And he know she needs affection, and from that moment he felt that he wanted her not just for one night. "Even if things get worse and everything is faded, I will still be your man, and I will love and cherish you forever. Jake, I've lost faith in love. I suffered enough for my worst nightmare, but I met you and you changed my life. All the pain and the heartaches are gone now, and only you, our love, is left. I love and I will love you even if I couldn't remember me anymore. Catherine." They exchanged their vows after a month na mag-reconcile sila. She even remembered when he proposed to her 2 weeks ago. Nasa iisang restaurant sila noon at nagayatong mag-dinner daw silang dalawa sa labas. Kaya naman maaga siyang nag-out ng duty para makasama ito. Sabik na sabik sila sa isa't isa. At halos hindi na nga ito umalis pa ng bahay nila kung hindi lamang ito may ibang commitments din. "O ano, kanina ka pa nakatitig sa akin, Mr. Montego?" Nakangiting saan niya dito. "I just couldn't believe na magkasama na tayo ngayon, my loves." Tugon naman itong inabot ang palad niya, saka ito hinalikan. "Masaya ako, Jake, na malayo na tayo. Pareho at sana'y maging maayos ng lahat," she told him and looked at him intently. "I love you, Catherine. And how about spending the rest of your life with me?" Nakangising saad pa nito at saka tumayo, sabay may kinuha to sa bulsa ng pantalon. "Miss Catherine Mendez, I think this is overdue dahil may anak na tayo but I still want us to be legal now," he said while giggling. Catherine couldn't help herself not to shed a tear. "Will you marry me, baby girl?" Nagsusumamong tanong ni Jake sa kanya. Napatutob siya sa labi ng isuot nitong isang singsing na grabe sa kaelegante. Jake?" she uttered at naiiyak na sa di may paliwanag na damdamin. "Hey, stop crying," saad ni Jake and held her, saka siya nito masuyong niyakap. "Bakit mo ba ako pinapaiyak palagi?" Napapadyak pa niyang turan dito habang natatawa naman tong nakatunghay sa kanya. "Mahal na mahal kita, Catherine, and I promise to make you happy every day," he told her sabay halik sa mga labi niya at ayun na nga, ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. "Now I pronounce you husband and wife," tugon ng paring nagkasal sa kanila, and he kissed the bride. They decided to spend their honeymoon sa London since dream niyang makapunta roon. Di na muna nila sinama si Baby Darren dahil saglit lang naman sila doon.
Everything is okay now between them at si Don Thomas ay nakilala ng apo nito at tuwang-tuwa to sa anak nila and even offered na doon mamalagi sa mansyon nito sa Maynila dahil bumalik na rin to doon. Masaya na lahat including them. Babe, come out now. Bakit ang tagal mo dyan? Naiinip na tawag ni Jake kay Catherine na nasa bathroom pa rin. Halos mag-iisang oras na ata doon at kanina pa siya nasasabik dito. Teka nga babe, malapit na. Sagot naman ito. Jake is frowning nang lumabas si Catherine from the bathroom but he instantly felt hot when he sees her. Damn! His wife is only wearing a see-through nighties at naaaninag niya ang hubog ng katawan nito. Halos manlaki ang mata niya pagkakita sa ayos nito. A good seductress, he thought, and he immediately grabbed her. What a nice honeymoon gift, baby girl, he whispered at agad nang hinalikan to sa mga labi with so much hunger and passion. Do you like it, babe? Tanong niya na nangingiti pa ng pinya. I love it, but I don't need them. Let me take them off, he said and kissed her hungrily at saka nito tinanggal lahat ng saplot niya sa katawan. Pinaliguan siya nito ng halik sa buong katawan and even sucked her breast habang naglalakbay ang mga palad nito all over her body. Napasinghap siya na ipasok nito ang daliri sa puwerta niya and played there. Nilabas-pasok pa ito that makes her body thrilled sa sensasyong nararamdaman. I love you, babe, she uttered at hinila niya to para halikan. Jake then positioned himself on top of her, ready to enter anytime. Bahagya siyang nasinghap nang magsimula tong gumalaw ng dahan-dahan. I love you, Catherine, he whispered at naging mabilis ang pag-indayog at paggalaw nito sa ibabaw niya hanggang bumilis pa at naging mapusok ang bawat ulos habang patuloy ito sa mabilis na pagbayo. At nang maramdaman nilang pareho na silang lalabasan, mas inigihan pa nito ang pagbayo until they both reached the heaven together. Magkahawak kamay sila habang nakahiga. The aftermath of their lovemaking is very obvious. Are you happy, Kat? Jake asked her habang nakauna na siya sa braso nito. Yes, Mr. Stranger. Sagot niyang natatawa nang maalala ang una nilang pagtatagpo sa beach resort noon sa Boracay. Paano ba naman ang awkward ng first meeting nila noon? She was so depressed and lonely nung makita siya nito and she was so glad she met him. Dahil dito natakasan niya ang napaka-masalimuot na buhay na meron siya sa piling ni Sebastian. Now, Catherine and Jake is very much contented and happy with each other. Na in spite sa mga nangyaring hindi maganda in the past, dinulot pa rin ng langit na magkatuluyan sila. And they live happily ever after.